Isang magpagpalang araw po sa ating lahat at ang ating pang pag-aaral ngayon ay Matthew chapter 25 at basahin po natin yung verse 13. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. So ano po napansin natin sa talatang ito? This is a call for preparation. So yun po ang title ng ating pag-aaralan at meron pong tayong 3 puntos na dalawang uri ng tao. Yung number 1 po is be wise, number 2 is be responsible, and number 3 is be compassionate. So dun po sa number 1 po yung be wise dahil marami pong nagiging unwise po. So kaya nga po dito sa verse 1 to 13 na ating pag-aaralan is yung talinhaga po ng 10 dalaga. Meron pong 5 wise at meron pong 5 unwise. Kaya sila hindi nakapasok dun sa pinto dahil nga po yung itong unwise na ito ay hindi sila naka-prepared dahil sa mga pagkukulang nila po. So dun po sa Kawikaan 13:20 ang sabi, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, maging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. So i-avoid po natin yung complacency at maging matalino po tayo sa mundong ito. Kaya nga po tinutulungan tayo ng Word of God na magkaroon tayo ng wisdom para sa ating benefit. Samantalang yung foolishness po o yung kamangmangan, ito ay nagdadala sa atin ng kapahamakan. Kaya nga po iwasan po natin yung mga salitang okay na yan o hindi pa naman mag-uumpisa yun o wag kang mag-alala dahil makakarating tayo o aabot tayo. Kaya meron pong mga pangyayari na hindi natin hawak, kaya yun po napapahamak tayo. Kaya nandito tayo sa mundong ito, i-balance natin yung ating buhay at wag umahin sa takbo ng mundong ito na hindi tayo malibang, nalilibang buo kasi tayo sa mga nasa paligid natin o dito sa takbo ng mundo, kaya napababayaan natin ating pananampalataya. Kaya dito po sa talatang ito ng verse 1 to 13, yung oil na nagre-represent sa ating pananampalataya, yung ating mga testimony ng buhay, yung dedication po natin sa Panginoon sa ating ministry, yung ating mga covenant po natin at lahat ng ating mga ginagawa. Yan po yung reserbang langis natin, kaya nagbibigay sa atin ng pananampalataya at nag-glorify natin ang Diyos at nagbibigay sa atin ng wisdom. Kaya sa oras na bumalik ang Diyos at ang ating Panginoon, wag naman tayong madatnan na bumalik din tayo sa dati nating buhay para hindi po masayang ang ating pagpapagal. At number 2 point po natin dito is be responsible. Ano po yung tinutukoy dito? Yung ating pong mga aksyon, at mababasa po natin ito sa verse 14 to 13, yung 3 alipin na pinagkatiwalaan ng Diyos ng hari. So dito po sa ating punto na ito, yung bawat ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos o anuman yung talento na binigay sa atin, maging good steward po tayo sa lahat ng ininterest sa atin ng Diyos. Kung sa financial man yan o importanteng bagay na ipinagkatiwala sa iyo, kapag ito yan nawala o nasira, ipananagutan mo ito. So yung isa po dito yung maging good citizen po tayo sa yung batas, sundin po natin, maging yung ating mga sa financial, kung meron po tayong mga pagkakautang, isettle na po natin itong mga bagay na ito. At sa pamilya natin o sa anak o sa magulang, sa school, sa mga kaibigan, maging responsible po tayo sa kanila at yun po yung ating action. Sinabi ng Diyos na well done my good and faithful servant. Yun po yung sinabi doon sa naging responsible po sa pinagkatiwala sa Kanya. At huwag nating hintayin na sabihan tayo ng tamad at hangal na alipin. Yun po. Kaya mas maganda pong marinig natin sa Diyos yung well done my good and faithful servant. So be responsible po. So dito po sa number 3 naman point po natin is be compassionate. Ano po yung tinutukoy dito? Yung ating puso, ito po sa verse 31 to 46 ay yung dinidescribe po dito yung final judgment, yung pagbabalik po ng ating Panginoon na isi-separate talaga niya po ang lahat ng bansa. Ilalagay niya sa kanyang kanan yung mga
mga righteous na tinatawag na sheep, tayo po yung mga naglilingkod na yan, at yung po mga unrighteous na ilalagay niya dito sa kaliwa, po. So yun po yung mga tao na matitigas po ang mga puso na hindi sumunod po talaga sa salita ng Diyos. Kaya po maging merciful po tayo sa kapwa natin, hindi man natin yung kilala, pero pag nangangailangan po, maging matulungin po tayo, maging maawain po tayo sa kanila. At nakakita po ng Panginoon niya at hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating ginagawa. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos is, be not weary in doing good. Dahil in the proper time, we will reap the harvest. Po. So, maging mabuti po ang ating puso at yan po yung tinitingnan ng Panginoon. Po, sabi nga sa salita ng Diyos, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, ginawa nyo ito para sa akin. So, be merciful po sa ating kapwa at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So, mga kapatid, this is a call for preparation po. Be wise, be responsible, and be compassionate. So, prepared ka man o hindi, babalik at babalik ang ating Panginoong Yesus. Kaya maging prepared ka upang di masayang ang iyong pagpapagal. So, yun lang po ang ating topic, and God bless po sa ating lahat.